Hi mga ka-friendships! Maying adlaw sa tanan. So, kamusta na ang mahal kong ka-friendships? Oh, since na-click niyo ang video, so magkikita ulit tayo sa video na to mga ka-friendships at magchikahan muna tayo at alam ko mga ka-friendships na alam niyo na kung anong pag-uusapan natin ngayon dahil bago kayo napunta sa video na to, nakita niyo ang title ng ating video ngayon at ang thumbnail, di ba? O ano mga ka-friendships, nagulat ba kayo? Sa ating pag-uusapan ngayon mga ka-friendships, yan ang pinaka-main content natin ngayon sa video na to mga ka-friendships. Pero bago yan mga ka-friendships, siguro mga friendships na ngayon, baka hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, nakalimutan mo. Ang dami mo nang napanood ng mga videos natin, baka naman sa ngayon, isubscribe mo na ako. So, isubscribe mo ako lalo na kung teacher ka mga friendships kasi ang pinaka-main talaga ng mga content natin sa ating channel ay namimigay tayo ng mga ayudang libreng mga files. So kung gusto mo nun, i-bell nyo ang subscription nyo mga friends para kung mag-upload ako ng videos, ma-notify agad kayo para kayo yung pinaka-unang subscriber or follower ka-friendships na makakita at download sa ating file. So yun talaga at yung mga dagdag content na lang natin yung mga chikahan tulad sa video na to. Oh, thank you so much mga friends. At mamaya kung mapagod kayo sa video na to o kaya ngayon, 'di ba? Na wala kayong matutunan sa ating content, bigyan niyo lang ng like kahit ayaw niyo. 'Di ba mga friendships? And ngayon, bago yung pinakami natin, by the way mga friendships, nagsimula na po ang online voting sa Wellness Campus Superstar! So ito ay labanan ng mga talentadong teachers sa buong Pinas. Kasi mga friendships, kung napanood yung mga previous videos natin, nabanggit ko doon at sa post ko sa ating FB page, or baka hindi ka pa nakapag-follow sa ating FB page, mag-follow ka na. Ang ating FB page ay June Gula-Gula TV, may TV po sa dulo. So, mag-follow na kayo para updated kayo sa lahat ng ganap natin sa buhay. Ngayon mga friendships, nagsimula ng online voting. Ako po ay nagmamakaawa. Maawa na kayo! Hanggang December 31 pa naman ang online voting. Kaya mahaba pang ating panahon na pwede makaboto. So, hindi ko kayo mamadaliin. Baka busy-busy din tayo sa ating pang-araw-araw. Di ba? Lahat tayo may trabaho o kaya nag-aaral. Di ba mga friends? Pero kung may oras kayo bago mag-December 31, pumunta kayo sa aking FB page sa pinaka-latest na post. Or kung mag-post mo na ako, matabunan man yun, baka ipin ko yun. Basta hanapin nyo lang sa FB page ko. Nasa taas lang yon. Sa ngayon kasi, yun ang pinaka-latest post ko. Baka makapag-post ako ng iba bago nyo mapanood ang video na to, diba? Basta hanapin nyo lang, nandoon ang complete instruction na gagawin natin, mga friendship. So, unat-una talaga doon ay kailangan nating mag-join sa isang Facebook private group ng wellness. At hintayin natin na ma-approve tayo ng admin. Medyo mabagal ang admin, pero bago matapos ang deadline ng botohan, siguro makakapasok na kayo doon. Kasi ang dami nating mga friends na waiting pa sila doon sa approval ng admin. Then pag ma-notify kayo sa Facebook niyo na accept na kayo, na approve na kayo ng admin, then i-click niyo yung pangalawang link sa post ko. Nandoon po, diretso po kayo sa video. Kasi pag hindi niyo i-click yun, hindi niyo makikita ng madali. Kasi super daming videos sa loob ng FB group kasi mga friendships national yon at lahat ng divisions. Support nyo ako mga friendships, maawa na kayo please. So ngayon, pwede bata, pwede matanda, pwede
Kahit sino, kahit pusa nyo, kung may Facebook account, o iboto nyo na ako. Okay, so lahat ay pwedeng bumoto, mga friendships. Yun. And mga friends, update ko muna, galing ako sa sakit. Nagkasakit ako ng 4 days. Ngayon, may sipon pa ako, may kunting ubo, konti na lang, pero lumalaban na. Kahit yung election, yung barangay election, mga friendships, meron akong sakit noon. So, hindi sana ako mag-serve na, kaya lang nahihiya ako sa chairman. Walang pamalit sa akin kasi ano na yun din yun eh, ilang oras na lang mag-start na ang election. So, pumunta na lang ako, pero naging okay naman ang buong pag-serve ko sa election. So, hindi ako nahilo, hindi ako napagod. Napagod ako nung pagbalik ko ng mga election returns doon sa munisipyo kasi ang haba ng pila ng mga poll clerk kasi poll clerk ako, mga friendship. Pero, thank God kasi sa buong barangay election na pag-serve ko ay naging matiwasay, naging happy, walang problema, walang naging major problem, kumbaga. So, thank you dahil sa first experience ko, masaya, ganun. Nakakapagod, of course, nandun yung pagod, pero hindi siya, pero worth it kasi may bayad. Pero hindi pa natanggap namin ang bayad, mga ka-franchise ha, 8 to 15 days pa na matanggap yung bayad. So wala pang sweldo doon. So hintay pa ako. So yun. And busy kasi kakapasa ko lang last October 31 deadline sa research kasi sa action research ko, after yun na check ng research focal person ng division, fina-finalize ko. So, pinasa ko na yung pinaka-final action research ko sa division and waiting. Kasi kung ma-approve yun, ang budget ko noon ay 189,000. Sinama ko kasi, sinabi kasi ni ma'am, isama ko na yung budget ng travel, char. Kasi kapag sakali daw, swertehin, ma-approve yun, masama ako sa Singapore, i-present yung action research ko. Sinama ko na, sabi niya, budgetan mo ng 100,000. And then, pati laptop, sabi niya, kailangan mo ng laptop, then isama mo ang laptop. Kailangan yon kung medyo mabagal na, pero mabilis pa yung laptop ko. Kasi, super bilis yung laptop ko ngayon, akong problema. Pero, mapagod kasi yan kung yan siya parati ang gagamitin. Kaya, nag-request ako. Si Jesus na, si Lolo Oweng na, si Lord na ang bahala sa research ko. Kung ma-approve, then thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Mama Mary. Thank you, Lolo Oweng. Yun, kasi pinagdasal ko din yon na sana mapalarin, ma-approve. Pero kung hindi, wala akong galit, hindi ako malulungkot dahil at least nga teacher 1 pa ako ngayon, nag-try ako, diba? Ang dami ko ng mga achievements nga ngayon, ilang buwan pa lang ako. 3 months pa lang ako sa DepEd. Naku, ang dami ko nang masabi sarili ko, congrats self. Ang dami ko nang natapos at nagawa. So, yun. And then, ano pa ba? Yun, may bago akong co-or. Binigyan ako. Sana magampanan ko ng maayos. Yun, and yun na tayo sa chikahan. Yung pinaka-main content natin. So, nakalimutan natin. Nako! Nang narating natin sa topic. May plan ako. Yes, may plan na mag-loan ng super duper mega laki na pera. Kasi mga friendships, plan ko is 15 years lang ako sa DepEd. Ayokong magtagal. Gusto kong early retirement para ma-enjoy ko yung life. Kasi sa totoo lang, mga friendships,
siguro halata naman, di ba? I'm already 36. So, matanda na ang lola ninyo mga ka-friendship. So, kailangan ko ng mag-loan ng malaki para mag-invest ng maaga. At para mabayaran ng maaga ang loan, kasi kapag matagal pa akong mag-loan, so matagal ako matapos ng loan ko. So matagal ako makapag-invest, di ba? So nasa isip ko naman, kung maaga ako mag-invest, maaga ko din matapos ang loan. So, yun. Hindi ko alam kung, yung sa friend ko kasing teacher din, meron siyang friend na nagpapa-loan sa private lending company. Hindi ko alam kung kaya ba ng 1M. 1 million! Talagang. Siguro makakain pa ako, may matira pa akong sweldo. Kasi mga ka-friendships, yung tinitirikan kasi ng bahay ng kapatid ko sa San Mateo, ay binebenta siya ng 5,000 per square meter. So, 140, actually malaki siya eh. Dalawang magkapatid yon. So, mother title talaga ng mga-friendship. So, updated siya. Yung sa tita niya, yung living partner ng kapatid ko, tita mismo may-ari. Tita niya may-ari. 140 square meter. So, malaki na siya maka-friendships. And then, yung doon sa katabi naman ay 155 square meter. Yung isa, hindi siya updated sa bayad, sa tax. Sa tita niya updated. So, gusto ko sa tita niya para walang problema, wala so, gagastos ka na lang para pang ilipat ang title sa name ko. So, 140 square meter, pero wala akong balak sanang kunin lahat. Kaya lang naisip ko, what if kukunin ko siya, and then, yung buong space, tatayuan ko siya ng, hindi buo ha. Of course, may part doon ng 140 ay sa bahay namin. So, yung natira ay apartment. Gusto ko kasing iikot yung pera kung maglo-loan ako. Ayoko na mag-loan, nagagastusin lang sa wala. And then, sige, bumili. Tapos, hindi maiikot yung pera. Gusto ko, pag mabili ko yon, tatayuan agad. Para, like for example, apartment or boarding house. So, magkakasweldo pa ako. Kikita yon. So, yun ang point ko maka-friendship na. At saka, bakit kailangan ko San Mateo, hindi dito sa San Pedro, hindi sa Laguna, hindi sa Muntinlupa. Maka-friendships, sa totoo lang, dito sa San Pedro, ang hirap ng hospital. Bakit hospital ang pinag-usapan natin? Yung kapatid ko kasi hydrocephalus at kailangan namin tumira malapit sa hospital na kung saan may doctor ng hydro. So, yung San Mateo kasi maka-friendships, na-admit yung kapatid ko dyan, mayroon kasing malapit dyan na public hospital, Inares ang tawag hospital. Inares Hospital, nasa Montalban maka-friendship. Malapit lang San Mateo yan eh. It's a public school, pero maka-French, merong hydro na doctor dyan. And wala kaming mababayaran as in. Kasi meron silang PhilHealth, meron silang, tawag nun, mayroon pa silang madaming mga sinasagot ng gobyerno ang hospital ng kapatid ko. Kaya yung kapatid ko na hospital dyan, 2 weeks ata kami doon, walang nababayaran kahit 5. Yan. And then, nakakahingi kami ng tulong sa Antipolo at yung ibang laboratories, kapag example, walang available ang Inaris Hospital na laboratory like scan. So, pwede kaming dito sa Amang Rodriguez Hospital sa May Marikina. Malapit lang din ang travel dyan. Ilang minuto lang, 20 minutes lang din. So, kumbaga, nasa gitna kami na San Mateo to sa Montalban. Hindi sa sentro Montalban yung Inares, nandito lang siya sa boundary ng San Mateo at saka Montalban. Pero part siya ng Montalban na yung Inares. And then yung Amang Rodriguez, nandito sa Marikina, malapit lang din ang travel time doon. Kaya blessed na yung
Ang ganda na kasi napagitnaan kami ng hospital. At aminin natin ha, sa totoong buhay, ang talagang hanapin natin na lugar ay yung pinakamalapit ka sa hospital. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa ating kalusugan, mga friends. Yan ang advice ko. Kaya yun, pinili ko at wala kaming gagastusin. At sa totoo pa lang, mga friends, no, nakahingi kami ng tulong sa munisipyo sa San Mateo. Nakahingi kami ng tulong sa Antipolo at sa Montalban. So, malaki ang mga naitulong nila ha, mga friends. Hindi lang mismong gamot as in pera ang ibibigay nila. So, kaya sabi ko, hindi dahil gusto naming mamumulubi parati, manghingi sa gobyerno, kundi hindi lahat tayo, maging practical tayo sa totoo ha. Hindi sa lahat ng pagkakataon ng mga friendships ay may pera tayo. So, doon tayo kung saan maraming posibleng makakatulong sa atin kung in times of emergency, ganon mga friendship. Kaya, mahal ko ang Mateo. I mean, yes, gusto ko ang lugar ng San Mateo. Province na, hindi polluted yung hangin, maraming puno, ganon. At mababait ang mga tao na sa hospital. Alam niyo mga friendships, though may mga pasyente punuan ng inares, pero mga friendships, kaya nilang ma-accommodate lahat ng pasyente kahit nasa labas yun. Maganda siya. Sa Amang Rodriguez, nakakakuha din kami ng mga libreng laboratories dyan. Alam nyo, sa scan pa lang, dito, contrast yung ni-request ata. 12,000 ata yun. 8,000 to 12,000 pero na libre yun. Merong tawag doon si ate. Kasi sa ate ang pinaka talagang naglalakad sa lahat ng mga papel ng kapatid namin si Gretchen Gula-Gula. Ang ate. Kasi ang ate namin sobrang supportive din siya. Tinutulungan niya ang kapatid ko. Kasi ang kapatid namin mga friends na may hydro. Nag-aaral siya ngayon ng senior high grade 12. Pero yung eye vision niya, yung tingin niya, hindi siya 100%. Nababawasan siya, parang 20% na lang ata. At saka kailangan na super bright, maliwanag yung example, magbasa siya, mag-aral, nakakakita siya, pero kailangan sobrang liwanag kasi para liliwanag din yon yung paningin niya. Yun. 20, tapos kapag maliwanag, 30%. Yun, sa kanya. So, gusto ko kasi maka-friendship, hindi dahil gusto ko magmamayabang, bumili na, kahit bago pa lang, no. Kung alam nyo lang maka-friendship, ang pinakadahilan talaga sa totoo lang, gusto ko na mapakita ko sa kapatid ko na bago, lahat naman tayo mamamatay. Amin natin, hindi natin alam. Gusto ko na maranasan man lang ng mga kapatid ko na bago mawala, at least ma-experience ang maayos-ayos na bahay. Kasi mga friends, wala talaga kami, sa totoo lang. Wala kaming bahay, wala kaming lupa. Alam nyo, may konting pagsisisi ako na namatay si mama. Kasi, yung 2013 na una kong trabaho, hindi ko agad inuna ang pamilya ko. Kasi mga friendships, ang inuna ko dati, yung una kong trabaho, nakapasa ako ng board exam, nag-apply ng private school. My first salary was 10,000. And then, hindi ko talaga inisip agad ang pamilya nun. Ang ginawa ko is nag-enroll agad ako ng masteral. So, my salary was 10,000 muna, and after ng 10,000, nataasan ng 12. And then, nag-masteral ako sa PL, magpamantasan ng tunting lupa. And then, alam nyo kung ano ang pinakapangalawa kong dahilan bakit talaga mag-loan ako ng malaki. Aside from doon na ibibilhin ko yung lupa at tatayuan ng bahay namin para ma-experience ng kapatid ko, gusto ko din makauwi ng Zamboanga. Kasama yung favorite kapatid ko ng anak ng mama ko. Kasi ang favorite talaga ng mama ko ay yung kapatid naming bunso. Gusto kong umuwi. Bakit gusto kong umuwi?
gusto ko makita yung puntod ng mama ko kasi maka-friendships. Namatay si mama ng 2020. Nawala ni isang magkapatid namin. 4 kaming magkapatid. Wala ni isang umuwi sa time na yon. Virtual ang libing namin. Ang nag-asikaso noon ay yung kapatid niya, yung tita namin na Zamboanga City. Alam kong maka-friendship na mahirap. Paano namin nakayanan yung mga anak, hindi kami umuwi. Kasi I was a principal that time. Ayoko din umuwi noon kasi yung school na yung pinagawakan ko, ayoko din mawala ako that time kasi kailangan ako ng school. Although pwede makauwi, kaya lang limited yon. Wala pa akong swab test noon, meron na akong pero kaya lang maka-first inisip ko kung yung pamasahe ko na mahal kasi umuwi yung ura-urada, 5,000 to 8,000 ang ticket. So makakain yun mga 10,000, diba? Back and forth in uwian. So what if idagdag ko na lang ipadala ko? So kaya pinadala ko ng lahat. Pero walang problema tita ko nung namatay si mama kasi binigay ko lahat ang suporta financially. So padala ko ng pera, anong kailangan nila, tapos buti na lang yung kapatid ng tito ko ay tinulungan kami lahat-lahat. So yung mga friendships, gusto ko umuwi para makita si mama. Iyan din dahilan ang paglong ko. Dalawa talagang pinaka-major. Mag-i-invest, bibili ng lupa, magtatayo ng apartment maliit, and then uuwi para mabisita si mama doon. Kasama yung paborito niyang anak na kapatid namin, bunso, yung may hydro po. So, yun. Yun lang, kasi mahaba ng video natin. May iyak, tayo, maka-friendship. Pasensyahan nyo na, hindi maiwasan lumuha kasi na-miss ko na talaga si mama din. So, that's all for today's video. Yes, maglulun ako ng 1 million. Kasi maka-French, 5,000 kasi yung yung per square meter. Tapos, so 5,000 times 140, di ba? 700,000 yan. Pero pinag-isipan ko pa, kasi 700,000 super mahal. Nako, baka hindi ko ubusin yung maka 50 square meter lang. O kaya, kasi, of course, yung materials pang patayo, di ba? So, kailangan ko kasing hindi matenga yung lupa doon. Kailangan matayuan siya ng business para may monthly income. Kasi wala na ako suswelduhin yan. Pero hindi ko pa alam process niyan sa pagpapaperma sa school. Hindi, magtatanong pa rin ako, maghingi pa ako ng mga advices ng AO namin kung may perma ba agad-agad ang principal kapag gano'n na mayroon tayong ilo-loan, gano'n. So, basta yun ang plan ko at kung matuloy man at pala rin sa awa ni Lord, ni Jesus Christ, so makikita niyo ang update. Ipapakita ko yung lupa. Ang ganda. Tabi kasi siya ng kalsada, kaya medyo may kamahalan talagang lupa. So that's all. Thank you so much and bye! Higo mo kamutan mga ka-Frenchies. Huwag niyang kalimutan.